Tumutulong siya ng hindi siya naghahangad ng kapalit. Ang aking pong pangarap ay para sa ating lahat. Pinunta namin yung pasyente, nakahiga pa siya. Matagal na nakahiga. Nagulat sila na kahapon lang sinabi ng hingi ng wheelchair. Kinabukasan, dumating kagad yung wheelchair. Dito sa Muntinlupa, marami na palang nangangailangan ng simpleng reading glass lang. Mangangarap po ako na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Naisip namin puntahan yung bus na medical mission. Kasi nangangarap ako para sa ating lahat. Gabay! Kahit saan mo siya makita, mabilis mo siya hingian ng tulong. Mayaman ka man o mahirap, ikaw ay welcome. Ayan, welcome back to our program which is Sagip Kapwa. Dito lamang po sa ating palatuntunan sa Batas Internet Radio at Batas TV. Muli po, magandang araw po sa ating lahat at magbabalik po tayo sa ating pakikipagtalakayan sa ating mutihing congressman. Dito lamang po sa lungsod po ng Muntinlupa na si Congressman Ermi Lacky Espinito. Ayan, magtanong na po kayo. Kapatid, instead na sagip kapwa, sagip sa masa. Ayun, sagip sa masa. Yan. Okay, kanina medyo naubusan ako ng tanong kasi ang sarap ng pakiramdam yung habang napapakinggan ko na explanations ni Congressman, sa totoo lang, no? Kasi matalino, kaya... Parang hindi ko na kailangan magtanong. Alam mo, well explained. Well explained, hindi na kailangan talaga ng tanongin. Ito ang tanong ko. Ilang taon na po ba kayo? 33 po. 33. Siya po ang pinakabatang kumakandidato ng congressman dito po sa lungsod po ng Muntinlupa. At he's one of the youngest councilor dito po sa lungsod po ng Muntinlupa. For the information po sa ating mga tagapakinig dito sa ating palatuntunan. Wow. Bibihira lang yung ganyan na may talino at alam na niya kung anong patakaran ng politika, di ba? Nako, Congressman, wala na po ako may tanong. Kayo na lang po bahala magsalita kung anong gusto niyo. May magtatanong pa daw po si Cynthia. Ang lahat naman ay nagkakaroon talaga ng problema to, lalo na dito sa Metro Manila, di ba, ang baha. Sabi mo nga kanina, pinanganak ka na may baha. Itong bayan ng Muntinlupa, halos ilang barangay dito ang nababaha, ng baha. Ngayon, ano po ang plano mo pagka naupo kayong Congressman na ma-ibsan man galing yung baha na yun? Opo. Problema. Yung pong tanong po ninyo, may kinalaman po ito sa environment. Yan. So, naniniwala po ako na ang Muntinlupa po para sa kaalaman ng lahat. Ang kasama po kami sa coastline ng Laguna de Bay. Yan. So, naniniwala po ako na kami ay isa sa apektado kapag may problema po ang ating Laguna de Bay. So, isa po ito sa mga lumulubog na karating bayan ang kalang portion ng Muntinlupa kapag may baha. Dahil kung ako po ay maaalala bilang congressman ng Muntinlupa, naniniwala po ako na hindi lamang po sa bahang ito ang problema natin, maging po ating global warming. Kasama na po yan sa environment protection, kaya po meron tayong Clean Air Act na batas na itinatag ng ating gobyerno para sa ating bayan. Ngayon, isa po sa napansin ko pong problema ng ating bayan ay hanggang sa ngayon, isa po sa nagiging problema ay kakulangan din ng fresh water na maiinom. Yes, opo. So, ibig sabihin, may fresh water po tayo, pero may baha po tayo. So, ibig sabihin, for the longest time, up to now, para po sa kaalaman natin, ninyong lahat, ang Muntinlupa po, o ang maging ang Pilipinas, wala pa po itinatatag ang ating pamahalaan, lalo na itong aming lungsod ng Muntinlupa. Wala pa po tayong water treatment facilities. Yun. Sa tulad ng Singapore. Kaya naniniwala po ako na panahon na, kung ako'y mananalo bilang congressman, isa po sa pangangalaga ng environment ay ako po ay ipopropose sa Kongreso, maging sa Presidente ng Pangulo ng Pilipinas, sino man ang mananalo, na panahon na para planuhin na natin na magkaroon tayo ng water treatment facility. Total na naumpisahan na rin po ni Madam Cynthia yung about sa kapaligiran. Well, maidagdag ko naman po ito. Ang number one po ng problema natin ay basura. Pag may mga basura po, kalusugan ng tao ang affected talaga. So, pag-usapan naman natin about health. Health ito eh. Kasi it involves health din, di ba? Kapaligiran. Doon nakukuha ang sakit eh. Doon nakukuha ang sakit. So, paano po natin
ma-maintain o kaya masolusyonan ang daming basura kung nagkalat sa Apo. Maynila. Actually, ang problema po kasi natin, marami po tayong biodegradable na mga waste material. For example, yung mga plastics dapat bawal Non-biodegradable. non-biodegradable. Dapat bawal na yan. So, ibig sabihin po, naniniwala po ako mananalo bilang congressman, isa sa tulong natin sa environment ay magkaroon na po ng pagdating at a certain year, kasi hindi naman po ganun kadali para i-abolish natin yung mga plastics, etc. Kasi siyempre, kailangan dumaan tayo doon sa process. So, ano po ibig sabihin? I think 2 to 3 years from now, maximum, kailangan totally ban na po ang plastics. Plastic ban. At ngayon pala, ini-start na natin i-practice. And natutuwa naman po ako, may mga department, may mga supermarkets ngayon, department stores, na nagpo-provide o nabibili na po yung bag. Na every time na mamimili ka sa mga stores, may dala ka ng bag, so hindi ka nabibigyan ng plastic bag. If you want a plastic bag, kailangan bilhin mo na yan. So, naniniwala ko, ito na yung simula. Naniniwala ko, in the process, 2 to 3, 4 years man lang, kasi alam mo naman tayong Pilipino, pag simula pa lang may reklamo. Pero pag nakita na natin yung effect na maganda, tuwan-tuwa na tayo, nakikita na natin. So, naniniwala po ako na sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga tamang batas tungkol sa environment, lalo na sa basura, na inyong katanungan sa akin, tamang waste disposal, meron tayong tamang segregation. Actually, yung segregation hanggang ngayon, hindi pa natin nawawala 100% na matitigas yan. Kaya lang, actually, in my part, as a part of the government, nakikita ko kahit mag-segregate kayo, yun naman mismo mahabot ng basura. I'm not referring to anybody, ha? Pero nakikita ko, minsan ina-observe ako. Kahit naman segregated tayo pag nilagay na sa lalagyan sa truck halo-halo na ulit So, ibig sabihin, yun yung nakikita ko mga problema. As an ordinary citizen, do your part. We as a government, we must do our part. Kailangan hand in hand para magkaroon ng long-term effect at good quality ang mangyayari sa lahat ng gagawin. Ang galing talaga. May disiplina. May disiplina.